Alam mo ba na bago pa sumikat ang Netflix at streaming platforms, may mga Korean novela na talagang nagpahinto sa buong Pilipinas? Yung tipong tahimik ang kalsada, lahat nakatutok sa TV, at sabay-sabay kinikilig ang buong pamilya. Taong 2000s, unti-unting nagbago ang panonood ng mga Pilipino. Mula sa mga lokal na teleserye, biglang may mga palabas mula sa South Korea na tahimik na pumasok sa ating mga telebisyon at tuluyang bumihag sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, at matinding emosyon na talagang tumatagos sa puso. Sa video na ito, balikan natin ang 10 pinakasikat na Korean novela na umantig sa puso ng mga Pilipino. Simulan na natin. Number 10, Crash Landing on You, 2019. Alam mo ba na marami sa mga nanood nito ay hindi pa dating K-drama fans? Kwento ng isang South Korean heiress na napadpad sa North Korea at nahulog ang loob sa isang North Korean officer. Modern, funny, romantic at puno ng heart-stopping moments. Isa sa mga K-drama na kinagiliwan kahit sa mas casual audience. Hindi lang ito simpleng love story. Ipinakita rin ito ang malaking pagkakaiba ng buhay sa North at South Korea, kaya mas naging interesting panoorin. Bukod pa doon, sobrang lakas ng chemistry ng lead actors kaya lalong nadagdagan ang kilig factor. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-recommended K-drama para sa beginners. Number 9, Stairway to Heaven, 2005. Kung feel mo malalampasan mo ang pinakamasakit na love story, think again. Kwento ng dalawang childhood friends na paulit-ulit pinaghiwalay ng tadhana. Mula sa aksidente, selos hanggang trahedya, walang episode na hindi ka mapapaiyak. Isa sa mga tearjerker na talaga namang tumatak sa puso ng Pinoy audience. Ito yung tipong kahit ilang beses mo nang napanood, iiyak ka pa rin sa parehong eksena. Sobrang iconic din ang soundtrack nito na lalong nagpapabigat ng emosyon sa bawat eksena. Isa ito sa mga K-drama na nagpapatunay na minsan hindi sapat ang pagmamahal para maging masaya ang ending. Number 8, Princess Hours, 2006. Isang ordinaryong babae na napangasawa ang prinsipe parang fairy tale lang sa totoong buhay. Pinalabas sa Pilipinas at sobrang kinagiliwan ng kababaihan dahil sa royal romance at kilig factor. Perfect pangkilig sa mga viewers na mahilig sa sweet royal drama. Bukod sa love story, nagustuhan din ito dahil sa fashion at lifestyle ng royal family na ipinakita sa series. Marami rin ang nakarelate sa character development ng bida from childish hanggang maging mature na asawa. Isa ito sa mga K-drama na nagbibigay ng fantasy escape sa mga manonood. Number 7, Goblin, 2017. Hindi lang love story, poetic at cinematic masterpiece ito. Kwento ng isang immortal na naghahanap ng babaeng magtatapos sa kanyang buhay. Sobrang artistic at unforgettable at talagang pinag-usapan sa social media nung ipinalabas. Bukod sa story, stand out din ang cinematography nito, parang bawat eksena ay pwedeng gawing wallpaper. Yung bromance at friendship sa series, dagdag din sa dahilan kung bakit minahal ito ng fans. At syempre, hindi rin makakalimutan ang OST na hanggang ngayon ay pinapakinggan pa rin ng marami. Number 6, Descendants of the Sun, 2016. Action, romance, at military drama all in one. Tambalang Song Joong-ki at Song Hye-kyo ang nagpa-inlove sa buong mundo. Halos lahat pinag-usapan ito sa work, school, at online, malakas ang hype sa Pilipinas. Ito yung panahon na halos lahat updated sa bawat episode at ayaw ma-spoil. Pinakita rin dito ang sakripisyo ng mga sundalo at medical workers sa gitna ng panganib. Dahil sa kasikatan nito, mas lalo pang lumakas ang global influence ng K-drama. Number 5, My Love from the Star, 2014. Na-in-love ka ba sa isang alien? Kwento ng immortal na nilalang na umibig sa isang sikat na actress. Unique concept, kilig moments, at sobrang memorable. Perfect combination ng fantasy at romance. Isa ito sa mga K-drama na naging trendsetter pagdating sa fantasy romance genre. Maraming iconic scenes dito na ginaya at naging memes sa social media. At dahil sa popularity nito, mas lalo pang sumikat ang Korean wave sa Asia. Number 4, Boys Over Flowers, 2009. Team Gu Junpyo or Team Jiho, high school romance, plus mayaman versus mahirap, plus friendship drama, OS instant hit. Dito sumikat si Lee Min-ho at marami sa kabataan noon na Pinoy ang puso sa F4 craze. Teen appeal, kilig overload at iconic fashion moments. Ito rin yung panahon na halos lahat ng kabataan alam ang F4 at may kanya-kanyang bias.
Maraming memorable lines at eksena na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Isa ito sa pinaka-iconic teen romance K-drama na naging gateway ng maraming fans. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang ganitong content. Number 3. Full House, 2005. Kung sawa ka sa drama, ito naman ang kilig overload. Tambalang Rain at Song Hye-kyo ang nagdala ng saya at kilig sa bawat episode. Isa sa pinaka-rewatchable K-drama ever. Lahat gusto mong mapanood ulit. Simple lang ang kwento pero sobrang effective ng execution kaya madaling mahalin. Yung kontratang kasal trope dito ay naging inspirasyon ng maraming sumunod na K-drama. At hanggang ngayon, classic pa rin ito pagdating sa romantic comedy. Number 2. Endless Love, 2003. Kung gusto mo ng heavy drama, eto yon, ang unang K-drama na tumagos sa damdamin ng Pinoy audience. Pinaiyak tayo ni Song Hye-kyo at Song Seong-haeon sa kanilang tragic love story. Dito rin nagsimula ang trend ng tearjerker love stories sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang unang beses umiyak dahil sa K-drama dahil dito. Sobrang lakas ng emotional impact nito kaya hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimutan. Ito ang nagbukas ng pinto para tangkilikin ng masa ang Korean entertainment. At ang pinakauna sa listahan. Number 1. Jewel in the Palace, 2004. Ang original, ang alamat, ang nagsimula ng lahat. Pinalabas sa GMA Network at literal na nilamon nito ang atensyon ng buong bansa. Kwento ng simpleng babae na naging royal physician, isang inspirasyon ng sipag, tiyaga at determinasyon. Dahil dito, nagsimula ang K-drama craze sa Pilipinas at naging phenomenon ang Korean culture. Ito yung panahon na halos tumitigil ang mga tao para lang manood ng susunod na episode. Hindi lang entertainment ang dala nito, kundi aral sa buhay at inspirasyon sa mga manonood. Patunay na hanggang ngayon, malakas pa rin ang K-drama sa Pilipinas. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin itong isa sa pinakamaimpluwensyang K-drama sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa dami ng Korean novela na pinalabas sa Pilipinas, ang mga ito ang tunay na nag-iwan ng marka sa puso ng mga manonood. Alin sa mga ito ang tumatak sa'yo at naging paborito mong subaybayan? May hindi ba kami naisama sa listahan? Comment mo lang sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong content, like, subscribe, at hit the notification bell.